Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Alam nyo ba na muntik nang maglaro si Austin Reaves para sa bansang Germany? Si Reaves nga at ang German star point guard Dennis Schröder ay naging malapit nung magkakampi sila sa Los Angeles Lakers. At nalaman dito ni Schröder na si Austin Reaves pala ay may dugong German dahil sa kanyang lola na born and raised sa Germany. Nang malaman nito ni Schröder ay aktibo niyang ni-recruit kasama ng German Basketball Federation si Austin Reaves na maglaro ito para sa kanilang national team noong 2023 FIBA World Cup na ginawa sa Pilipinas. Ganun pa man, eventually ay nagdesisyon nga si Austin Reaves na maglalaro siya para sa Estados Unidos. At mukhang nagkamali nga dito si Reaves mga kaibigan dahil bukod nga sa nilaglag sila ng Germany sa semifinals, ang Germany din nga ang nag-uwi ng gold medal at napunta naman kay Dennis Schröder ang World Cup MVP. Habang ang Team USA nga ay umuwi na walang medalya matapos silang talunin ng Canada sa bronze medal game. Ganun pa man, can you imagine kung naglalaro pa nga si Austin Reaves para sa Germany? May projected starting 5 nga sila ni Dennis Schröder, Austin Reaves, Franz Wagner, Moritz Wagner at Daniel Theis. Habang may mga duguding ng German sila Isaiah Hartenstein at Christian Braun ng Denver Nuggets. Sasamahan pa ito nila Andres Oz at Isaac Bonga. Talagang napakalakas nga nila kung sakali mga kaibigan. Ganun pa man, out na nga sa usapan si Austin Reaves dahil naglaro na siya para sa Amerika. Subalit si Isaiah Hartenstein nga ay naglaro na noon para sa Germany mga kaibigan nung siya ay bata pa. At nag-commit na siya dito para sa 2028 Summer Olympics. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic. Sa first 2 games ng Slovenia sa Eurobasket ay napakatindi ng individual performance ang kanyang pinapakita. Nag-average nga siya ng 36.5 points, 6 rebounds, 8.5 assists and 3.5 steals per game. Ganun pa man, may kasama din nga yan na 4.5 turnovers per game at total of negative 18 na plus-minus. Walang duda na nakakamangha ang kaya niyang magawa as an individual talent. Ganun pa man, hindi nga ito nagre-resulta sa mga panalo tulad ng noon. Tila ba naka-adjust na nga mga team sa Europe sa galing ni Luka at na-figure out na nila na one-man team lamang Slovenia, hindi tulad ng noon na si Goran Dragic nga ang point guard at wing player lang si Luka at hindi siya ganun ka-ball dominant. Ang Slovenia nga ay may total record na 1 win and 8 losses kung isasama natin ang mga friendly games. Ito nga ang pinakamahinang version ng Slovenia since 2018. Kapansin-pansin na mas magian nga at mas mabilis si Luka Doncic ngayon. Subalit hindi nga nakakakuha ng matinong rhythm ang kanyang mga kakampi dahil stand, catch and shoot lang nga ang ginagawa nito at walang gaanong ball movement na nagaganap. Sa palagay nyo ba ay dapat na baguhin ni Luka Doncic ang kanyang style of play?